can go back. Okay. Okay, so purihin ang Panginoon sa araw na ito mga kapatid, that we can come to the Lord again and we can learn from Him. So itutuloy po natin yung ating pong pag-aaral tonight where we are able not to complete it, no? Okay. Now, as what we are doing po from time to time, we want to track na po yung ating pong pag-aaral as we are doing it from time to time. Let me just go again to where we are. We are completing po yung 4 na module na gusto nating pong ma-complete. We have module 1, Pursuing Christ. We have also module 2, yung Loving God. Module 3 is all about cultivating godliness. At yung ating pong module 4 is all about making disciples. At marami pong mga lessons diyan na nakapaloob, 6 na lessons sa bawat module. At ito po ay napaka-importante na dapat nating matutunan mga kapatid. And so far, we are halfway nung ating pong discipleship training is because sabi nga natin, na-complete na po natin yung module 1, all about pursuing Christ. Yung mga lessons po na natin natapos, na-upload na po yan lahat sa ating pong YouTube channel na gusto ninyong balik-balikan at pag-aralan na muli ay nandun po lahat yon, no? Yung gospel, yung repentance of faith, assurance of salvation, abiding in word part 1 and part 2, tsaka yung prayer. Na-complete na rin natin yung ating module 2, yung all about loving God. At ang ating mga natutunan po from this module is all about the attributes of God part 1 and part 2. Yung ating pong delighting in God, obeying in Jesus, overcoming temptation, tsaka walking by the Spirit. Okay? Now, we are now on module 3 and so far what we have completed po all about cultivating godliness ay yung ating pong natapos na practicing the one another's. And then, nasa lesson na po tayo today all about committing to the local church. So, naibigay ko po kay Sister Seni yung ating pong slide, no, na PDF slide itong ating pong natapos na practicing the one another's, no? And kung kailangan natin na ibigay sa inyo yung slide yung huling lesson ng module 2, yung walking in the Spirit. So, ibibigay po natin ito kasi wala po tayong mga nagawang mga recordings ng mga last part ng lesson na yan so that we can give you all those slides. Okay, so we will continue po and we will pick up from where we stopped last time regarding the lesson natin of how we need to commit to the local church. Bakit ba't natin kailangan na mag-commit sa isang local na simbahan? Okay? Now, for us to track where we are and to pick up where we are, mga kapatid, na pag-aralan natin last time, everything that we need to know about the Universal Church. Hindi ko na po ito bibigyan ng emphasis more, but then we will just try to read it so that we can connect na lang po do sa ating lesson today. Now, the Universal Church is made up of all the believers in Jesus Christ worldwide. Nalaman din natin that there is only one Universal Church composed of many churches. Pagdating naman sa local church, ang pagkakaiba ng local church sa Universal Church is that the local church is normally defined as a local assembly of all who profess faith and allegiance to Christ who meet in some particular location on a regular basis. Okay, nung tinakil na po natin ito, I will not explain further. If you want to know more of this, no, na-upload na po natin last time, yung last Wednesday na lesson natin dun sa ating YouTube channel. So just go back again so that you will be reminded tungkol dito sa mga na-discuss natin about Universal Church and the local church. Now, what is a local church? Based on what Paul gave us in Ephesians chapter 2, 19-21, in-expound natin po yan sa last week. So, ang nakita natin sa Ephesians chapter 2, 19-21, that the local church is a community of believers. Pangalawa na nakita natin sa verse na yan, local church is our God's people and members of His household. The local church is always built on the word of the Lord and rooted in Christ. Tsaka yung local church as God's holy temple which God lives. Okay,
In-expound po natin lahat yan nung last lesson natin, nung last session natin last week. So hindi ko na po yan bibigyan ng emphasis more so that we will have more time discussing yung mga hindi pa natin na-discuss dito sa lesson na ito. Okay? Now, why join a local church? Inumpisahan natin ito na why we need to join or why we need to commit to a local church is because the local church is where believers learn and practice loving God and loving each other. Okay, na umpisahan natin to na last week we defined na pinaka-best place for us to practice, not only to practice but also to learn paano magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa at magmahal sa bawat isa is the local church. No? Dito natin matututunan kung paano magmahal sa Diyos at ganoon din naman magmahal sa kapwa at how we are called to love one another. Na-expound ko po yan last week so we will not tackle more of this, okay? Yung pangalawang reason why we need to commit to the local church is because the local church is where believers are made disciples and fulfill the Great Commission. Matthew 28:18-20, ito po yung Great Commission. At ang pinaka right place for us to make disciples ay sa loob ng simbahan. No? Doon tayo dinidisciple ng ating Panginoon at doon din natin ino-obey o pinupulpil yung Great Commission. Kaya napaka-importante that we need to be part of a local church. We also expounded this and explained ko po yan further doon sa last session natin. So if you want to go back again, just feel free po na panoorin yung ating pong video last Wednesday. Okay, another reason why we need to commit to the local church is because the local church provides spiritual covering where believers learn submission and to be accountable. No, natakil natin ito last session, last Wednesdays na kinakailangan natin na maging part ng isang local church kasi doon tayo tinuturuan regarding submission and accountability. No, we are accountable to one another, we are called to submit to one another. Not only that we are able to submit to one another and be accountable to one another, but we need to submit to our leaders. No, we need to be accountable to them. Kaya na sinabi po dito sa Hebrews chapter 13 verse 17. Another reason na tinakil natin last Wednesday, the local church is the place where believers practically commit and grow in service through our giftedness. Sa local church din na ito ang lugar kung saan natin kinu-commit, no? We practically commit and grow in service. Dito tayo nagko-commit sa paglilingkod sa Panginoon, hindi lang sa paglilingkod sa Panginoon, kundi in serving one another through the giftedness that the Lord has given us. Okay, so we believe that God has given us giftedness na ito ay pwede nating gamitin sa loob ng iglesia. Kaya nga po napaka-importante na maging part tayo ng simbahan o yung katawan ni Kristo is because it is where we use yung mga gifts, mga skills and talents na ibinibigay sa atin ng Panginoon upang ito po ay magamit sa ikalalaganap at ikalalago po ng gawain ng ating Panginoon. Okay? Now this is where we stop, no, yung last Wednesday, at dito po natin itutuloy yung another reason why we need to commit to the local church. No, bukod sa yun ang pinaka best place for us to learn and to practice how to love, at the same time how to submit and to be accountable to one another, and also how we are able to be discipled inside the church is another reason, mga kapatid, bakit kailangan nating mag-join or mag-commit sa isang local church is that the local church is the place where believers grow in faith and in knowledge of the Lord in hearing God's words. Okay, sabi po sa Romans chapter 10:17, consequently, faith comes from hearing the message and the message is heard through the word about Christ. So, ang pinaka-best na lugar, mga kapatid, upang isang mananampalataya o ang naniniwala sa ating Panginoon upang siya'y lumago sa kanyang pananampalataya at pananalig ay sa loob ng simbahan. At ganoon din naman na siya ay lumago sa kanyang kaalaman patungkol sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdinig ng salita ng ating Panginoon. Okay, so I'm not saying na hindi tayo po magkakaroon ng faith and knowledge when it comes to individually, o dahil alam naman natin meron tayong devotion individually, no? Meron tayong mga pagkakataon na nagbabasa tayo ng Bible, and I believe that as we read the Bible
patuloy tayong lumalago din sa ating pananalig at hindi po sa ating kaalaman sa Panginoon. But then, napaka-importante mga kapatid that how we need to sabi ko nga, we cannot survive by just being alone, no? By growing by ourselves, no? Kailangan natin maging part ng isang local church so that patuloy tayong lumago sa ating pananalig at sa ating kaalaman sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagdinig sa mga mensahe ng Panginoon na hindi lamang ito ay naririnig natin sa mga services natin every Friday and Sunday, but din sa mga ganitong klaseng pagkakataon, no? Na sa ganitong gawain sa loob ng simbahan, sa mga discipleship training natin, naririnig natin ang salita ng Panginoon sa ating mga Bible sharing every night, no? Na part din ng ating gawain sa local church. Doon din tayo nakakarinig ng mga salita ng Panginoon na nagdudulot sa atin upang ang ating pananalig at ang ating pananampalataya ay lumago. At hindi lang lalago yung ating pong pananalig at pananampalataya, kundi lalago rin tayo din sa kaalaman natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya napaka-importante na maging bahagi tayo ng mga gawain sa simbahan, no? Lalo na itong mga discipleship training natin. Lalo na yung ating Bible sharing every night, no? Napaka-importante po yan. At sa ating mga Bible studies na ginaganap natin at yung ating mga main services every Friday at sa every Sunday. So the best place for us to grow in faith and not only to grow in faith but also to grow in our knowledge of the Lord is inside the church, no? Kaya napaka-importante na maging bahagi tayo ng isang local church where we belong. Okay? Another reason, mga kapatid, why we need to be part of a local church is because the local church is the place where believers grow, not only in faith, in knowledge of the Lord, but also believers grow in united worship, prayer, and fellowship. Okay? Diba sabi nga doon sa Book of Acts that the early believers were so devoted. They are so devoted in worshiping God, in fellowship, in breaking the bread, no, in meeting together at their homes, no? Makikita natin dito that the believers will grow not only in their faith and in their knowledge of the Lord, but also they are called by the Lord to grow in united worship. Na when we come to the Lord every Friday and Sunday to worship the Lord, at the same time yung ating pong Friday, yung ating Thursday night prayer meeting or whatever sa ibang mga church natin, whatever will be the prayer meeting, at ganun din naman sa ating mga fellowship. Sabi po sa Psalm 111 verse 1, "Praise the Lord, I will praise the Lord with my whole heart in the assembly of the upright and in the congregation." So dito natin makikita na sinasabi ng psalmist dito that when we talk about praising God, no? Ang sabi ng psalmist, "I will praise the Lord with my whole heart." Hindi lang po na pinupuri natin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng buong puso. At paano natin, saan natin gagawin yon? Sabi doon, in the assembly of the upright and in the congregation. So makikita natin dito yung assembly ng mga mananampalataya, no? And what is where we assemble ourselves? Saan ba tayo nag-assemble? Isn't it in the church, no? Sa inside the church, doon tayo po nagpe-praise kay Lord with our whole heart, at doon natin kaya nga masasabi natin ang isang church ay isang congregation, no? It is a community of believers in the Lord. Kaya napaka-importante that when we come together as a church, we grow in united worship, in worshiping the Lord, no? At the same time, we grow in prayer, every prayer meeting, and it is where we grow also in our fellowship with one another. Di ba? Kaya nga tayo merong mga fellowship after nung ating pong worship services, na tayo nagpupunta po sa ating pong fellowship house or sa ating church center, at doon po tayo hindi lamang we enjoy having fellowship sa ating pong when we talk about the blessing of the Lord, yung food fellowship, but at the same time, we have fellowship with one another, no? As we enjoy the goodness of the Lord, at ganun din naman yung kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. So, napakarami pong mga bagay bakit kailangan natin maging parte ng isang local church, no? Yung para bang na maging parte tayo o maging bahagi tayo ng katawan ni Kristo kung saan tayo nakapaloob. At sabi nga natin sa ating pong church dyan sa Aman,
This is the local church where we belong. Na sa local church na yan tayo tuturuan, doon tayo ipapractice ang Panginoon na magmahal sa Diyos, magmahal sa kapwa. Diyan sa church na yan din tayo imomold ng Panginoon upang maging isang tunay na disipulo ng ating Panginoon. At kapag tayo na-train na, doon din tayo na magagamit ng Panginoon sa pag-process ng mga disciples as well. At the same time, hindi lang din doon yung po yun, that we grow in our faith. No? Sa simbahan tayo nag-grow sa ating pong faith, sa ating pong knowledge of the Lord. At the same time, it is also where we grow in our united worship and when it comes to prayer and in fellowship. Okay, so wala po ito sa inyong mga manual, mga kapatid. It is just something that I have added. So to give more emphasis and to give more, sabi nga natin, enlightenment, bakit kailangan natin mag-commit sa isang local na simbahan, no? At sabi nga natin, although hindi binigyan ng konting explanation yan sa ating pong manual, but then that is how important it is na ibinahagi ko rin po sa inyo itong mga reason na ito bakit maging bahagi tayo ng isang local church po where we belong. Now in this session, sabi po sa inyong mga manual, we are going now to examine the biblical teaching on commitment to a local church. So umpisa na po natin yung ating mga question and answer today based on our manual. At dito natin ipipick up po yung ating pong mga hindi pa na-tackle regarding our lesson today. Sabi dito natin i-examinin o pag-aaralan yung mga biblical na teaching pagdating sa commitment to a local church. At pag sinabi natin commitment to the local church, it means to say why we need to committed is because it takes commitment to be part of a local church. Kaya nga, kung magkukommit tayo sa isang local church, kailangan may commitment. So hindi tayo magiging committed sa isang local church kung wala ang commitment. So kailangan natin yung commitment. Napaka-importante yung commitment. At hindi lang ordinary commitment, serious commitment ang kailangan natin upang maging bahagi sa isang katawan ni Kristo o sa isang local church, no? For example, yung ating commitment to obey God, no, our commitment to attend yung mga weekly services natin, no, it takes commitment to be part of a local church. Kaya kailangan natin yung commitment ng bawat isa sa atin upang maging bahagi sa mga gawain ng Panginoon. And I hope and I pray na sabi nga natin, ito yung pinagpe-pray natin na magkaroon tayo ng more commitment sa ating mga members, sa bawat isa sa atin, sa pagdalo po at maging bahagi sa mga gawain natin po sa ating iglesia. Okay? So serious commitment to a local church includes hindi lang po yung pinag-aralan natin kanina na bakit tayo kailangan maging parte ng isang simbahan is that doon tayo hinuhubog, doon tayo tinuturuan ng iba't ibang mga bagay sa pagmamahal sa Diyos, sa pagmamahal sa kapwa, doon tayo nag-grow sa pananalig, sa pananampalataya sa Panginoon, sa kaalaman sa Panginoon Diyos. Ganun din naman sa pagdating sa worship, pagdating sa prayer at fellowship. Pero hindi lang po yun yung commitment natin. Yung serious commitment natin na sinasabi dito din sa ating pong manual is that ito ang nakapaloob din ay yung it includes also submitting to our spiritual leaders. No? Doon nga yung nakita natin dito. Yung local church is our spiritual covering where we are being taught by the Lord when it comes to submission and accountability. Okay? Na hindi lang po tayo submitted, we are called to be submitted to one another, also submit to one another, but at the same time, we are also to be accountable to one another, but also we are to submit ourselves and we have to be sabi nga natin yung we need to have the accountability when it comes to our spiritual leaders. Okay, so part po yun ng commitment natin, no? Napaka-importante na to be part of a local church, dapat nandun yung submission natin sa ating pong mga spiritual leaders. At the same time, yung restoring those who fall into sin. I-discuss po natin ito thoroughly later on. But then, makikita natin dito na as an introduction lang sa ating manual,
that serious commitment to a local church includes what? Submission to spiritual leaders, restoring those who fall into sin, and at the same time supporting the mission of the church. So ito yung tatlong itatakil natin doon sa ating pong manual regarding yung how we are called to be committed to a local church. Okay? Now, how do we commit and submit ourselves to a local church? Sabi doon, we need to commit. At the same time, we have to submit ourselves to the local church. Now, one thing in your manual, how do we commit and submit to a local church? Kailangan submitting to our spiritual leaders. Sino ba yung mga spiritual leaders natin? Yung mga ating mga pastor, yung ating mga leaders, yung mga core leaders natin sa simbahan na itinalaga ng ating Panginoon. So, committing to a local church includes submitting to our leaders. So hindi tayo magiging committed sa isang simbahan kung hindi tayo marinong mag-submit sa ating mga spiritual leaders. Okay? So ito po yung ating aalamin dito sa lesson na ito at binigyan tayo ng mga several mga questions sa ating manual na kung paano natin gagawin ito, no? Ano ba yung responsibility ng ating mga leaders, at the same time ano bang responsibility natin bilang mga members of the church when it comes to our leaders in the church, okay? Now, sabi dito sa question number 1 sa inyong manual, basahin daw natin yung 1 Thessalonians chapter 5 verse 12 to 13. At ang ating pong mga katanungan na tatanungin natin regarding this verse is that what are the responsibilities of the leaders of the church mentioned in this passage? So ano raw po yung mga responsibilidad na in-itemize dito ni Paul sa 1 Thessalonians 5:12 to 13 ng mga leaders natin sa simbahan na ito ay minention dito sa passage na ito. Another thing that we need to understand at kailangan nating alamin dito sa 1 Thessalonians 5:12 to 13 is that ano naman daw din ang mga responsibilidad ng mga members ng simbahan. Okay, we will be talking about the leaders of the church at the same time members of the church. Na ang bawat leader at ang bawat member meron din silang responsibilidad sa iglesia ng Panginoon. So yun nga yung commitment natin. Kung ikaw ay leader, ano ang commitment mo? Ano yung responsibilidad mo sa iglesia ng Panginoon? Kung tayo naman ay mga member ng simbahan ng Panginoon, ano naman din ang responsibilidad natin inside the body of the Lord? Okay, so titingnan natin yung mga responsibilities na yan ng bawat isa. Okay? Now, sabi po sa 1 Thessalonians 4:12 to 13, sabi ni Paul, sabi ng Panginoon, now we ask you, brothers and sisters, to acknowledge those who work hard among you, who care for you in the Lord, and who admonish you. Hold them in the highest regard in love because of their work. Live in peace with each other. Okay, so dito, makikita natin dito na merong binabanggit dito. Sino yung binabanggit dito that who are working hard for us? No? Sino dito yung sinasabi na who are caring for us in the Lord? Who are admonishing us? Dito makikita natin, those who work hard for you, those who care for you, and those who admonish you are our leaders in the church. Ito yung mga leaders natin sa simbahan. Kaya nga makikita natin dito, sinasabi dito ni Paul na tayo mga magkakapatid sa pananampalataya, mga brothers and sisters, kailangan daw natin i-acknowledge yung mga leaders natin na nagwo-work hard para sa atin. Okay, so kailangan nating i-acknowledge sila, no? Yung to acknowledge is to kilalanin nila. Kinalanin natin sila, no? Na sila yung mga itilaga ng Panginoon na mga mamumuno sa atin, at itong mga namumuno na ito sa atin, mga kapatid, ay hindi lang natin sila i-acknowledge, kundi ano ba ang kanilang responsibility na sinasabi dito sa 1 Thessalonians? They are working hard for you. It means to say they are working hard for all of us. At the same time, yung ating pong mga leaders, they are caring for us. Okay? And in the Lord, and at the same time, who admonish us. To admonish is to encourage, no, to motivate us, no, na kapag tayo may mga problema, meron tayong pinagdadaanan, ang ating mga leaders is always there to encourage us, to motivate us, no, so that we are able to
overcome our difficulties at anuman yung mga pinagdadaanan natin sa ating mga buhay. So dito makikita natin dito mga kapatid that how important it is as church that we need to acknowledge our leaders who are laboring for us, who are caring for us and admonishing us, no? Hold them in the highest regard in love because of their work. So not only we are to acknowledge them, but also ang sabi dito ni Paul, hold them in the highest regard, no? Because of their work, live in peace with each other. Okay, now if we will go now, if this is what 1 Thessalonians 4:12 to 13 says, now what are the responsibilities of the leaders of the church mentioned in this passage? Ano daw yung mga responsibilidad na nakita natin dito sa mga leaders natin na itinalaga ng Panginoon sa loob ng simbahan based on this passage? Okay? Now, the responsibilities na makikita natin dito sa passage na ito mga kapatid, kaya kung kayo ay itinalaga mga leaders sa simbahan, no? Some of you are leaders in the church. So ang responsibilidad natin, no, me as a pastor and you as leaders of the church, is that to be diligently labor among the members of the church and take charge over them. And how do we do that? By, sabi nga natin, by caring for them, no, by admonishing them, no. We will be motivating them, we will encourage them. Yun yung to take charge over them, no? It's because sabi nga natin, tayo po yung mamamahala, no? Who will take charge over them. Tayo yung para bang we will see to it that they will be growing in their faith. We will see to it that sila ilalago sa kaalaman sa Panginoon. Okay? So dito there are things that we need to do. Ito yung responsibilidad natin bilang mga leaders. Diligently, ibig sabihin we will exert effort sa mga gagawin natin sa ating mga members sa simbahan, no? Na talagang nandun yung commitment natin, magiging diligent tayo sa mga ginagawa natin para sa ating mga members sa loob ng simbahan at we will take charge over them, no? Kaya napaka-importante yung leaders, no? You will be leading the people. Ikaw yung mangunguna sa lahat ng mga bagay. You will become a model to them. Sabi nga natin, kapag ikaw ay leader, you teach by what? Nagtuturo tayo sa pamamagitan ng ating modelo ng ating buhay. Kasi hindi ka pwedeng maging leader mga kapatid ng isang simbahan kung hindi ka dapat pamarisan nila, no? Kailangan ikaw ay marunong na ang ating mga members ay they are learning from your life, they are learning from your example. Natututo sila sa inyong modelo bilang mga leader. Kasi hindi tayo magiging leader kung hindi tayo, yung mga tao, hindi tayo magiging mga leaders na makapagtuturo sa kanila ng mga modelo kung paano ba talaga ang isang tagapagsunod ng ating Panginoon, no? We always lead by example. We always lead by our model, no, to become as being a true disciple of the Lord. Kaya alam natin, when you talk about leader, meron kang follower. Dahil leader ka, may followers. At yung mga followers, yun yung mga members. Okay? Now, how they will follow you, o how they will follow Christ, kung yung mga leaders nila ay hindi po nag-iiwan ng mga bagay na pamamarisan nila or something that they will able to follow as well. Okay, so kaya napaka-importante po yung accountability natin mga kapatid ng mga leaders na itinalaga ng Panginoon sa simbahan. No, hindi lang ito parang somehow na walang accountability. Yes, merong mga responsibility but along with our responsibility may accountability tayo sa Panginoon. Sabi nga natin, itinalaga tayo maging leader ng ating mga members sa simbahan kaya napaka-importante na talagang maging diligent tayo sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa paglilingkod natin sa mga bawat miyembro ng ating simbahan. And we will take charge over them, no? Because we will be accountable to these souls na ibinigay sa atin ng Panginoon. No? Tayo po mag-a-account niyan kung ano nangyari sa mga ating mga members sa simbahan, i-account natin yan sa ating Panginoon, no? Na
kung paano natin iningatan sila, kung paano natin sila pinahalagahan. Yan po ay sasagutin natin sa Panginoon, mga kapatid. So, yun po yung magiging responsibilidad natin bilang mga leaders sa simbahan. Now, what about the members of the church? Meron ding responsibilidad ang bawat member ng simbahan, mga kapatid. So if you are a member of our church, ano bang responsibilidad mo based on that passage na binigay sa atin kanina sa 1 Thessalonians? Ang sabi dito, the responsibility of the members of the church is to appreciate, no, yung i-appreciate, hindi lang na i-acknowledge natin yung mga leaders natin, mga kapatid, but to appreciate what they are doing for us. No, yung ang mga members dapat ina-appreciate natin yung mga ginagawa ng ating mga leaders, ina-acknowledge natin yung mga pagpapagal nila, yung mga bagay na kanilang ginagawa para sa atin, no? Pinapahalagahan natin yung mga ginagawa ng mga leaders natin. We esteem very highly in love the leaders of the church, no? Yung para bang nandoon yung ating pagmamahal sa kanila, no? Yung tinitingnan natin sila very highly with love, in love, as being mga itinalaga ng Panginoon upang mamuno sa bawat isa sa atin. No? Kaya nga napaka-importante po yung ating pong responsibility as the members of the church to not only to acknowledge our leaders, no, kilalanin natin sila, but at the same time, i-appreciate natin yung mga kanilang ginagawa para sa atin, yung kanilang mga hard work na ginagawa nila para sa atin, yung kanilang sabi nga natin, yung kanilang how they take care of us, no? At the same time, how they admonish us, no? How they encourage us sa mga time na tayo po ay nangangailangan ng encouragement sa kanila. At nasabi nga natin, kaya napaka-importante po yung i-acknowledge po yan natin, yung appreciate natin yung kahalagahan ng bawat mga leaders na itinalaga ng Panginoon sa ating pong iglesia. At the same time, to live in peace with others in the church, including the leaders. No? Ang sabi doon sa last part ng 1 Thessalonians na yon, we are to live in peace with one another. So, ang responsibilidad natin ay hindi lang sa mga leaders natin, kundi ang responsibilidad din natin sa isa't isa. Kaya nga sabi nga natin, pinag-aralan natin last time yung practicing the one another's, no? Yun yung ating responsibilidad sa bawat isa. We are called, ang responsibilidad natin sa isa't isa ay magmahal sa isa't isa, no? Magbigayan tayo, we have to comfort one another, we are to encourage one another. Yan yung ating responsibility inside the church, hindi lang sa members, sa ating mga leaders, kundi sa responsibility natin sa isa't isa. At specifically mentioned doon sa 1 Thessalonians na ang ating responsibility also is to live in peace. No? Yung maging, sabi nga natin, we are able to restore our relationship with one another. Hindi tayo ang pinagmumula ng mga pag-aaway or yung mga bagay na nakakapagsira sa relasyon ng bawat isa. Lalo tigil sa lahat yung relasyon natin sa ating mga namumuno o yung mga itinalaga ng Panginoon sa gawain ng Panginoon sa loob ng iglesia. Okay, so dito makita natin that all of us have responsibility inside the church. Hindi lang po ito responsibilidad ng mga leaders, but at the same time, bawat isa sa atin as members of the church, meron tayong responsibilidad doon po sa iglesia kung saan tayo nag-commit. Na doon tayo po inilagay ng Panginoon upang maging bahagi ng katawan ni Kristo, na yun po yung iglesia ng ating Panginoon. Okay? Now, let's go to question number 2. Okay? Read Hebrews chapter 13 verse 7 tsaka verse 17. Ano naman din daw ang makikita natin na minention na responsibilidad dito sa Hebrews 13? Kagaya ng nakita nating responsibilidad sa 1 Thessalonians. Anong din naman din daw ang responsibilidad ng mga members na minention dito sa passage na ito sa Hebrews 13? And ang pangatlong question natin, why are the members of the church to obey and submit to their leaders? Bakit ba kailangan natin sundin ang ating mga leaders, mga kapatid? Bakit ba kailangan natin mag-submit sa ating mga namumuno sa bawat isa? Based on this Hebrews 13 verse 7 to 19. At kung mapapansin ninyo, binahagi ko na yan kanina, no? Why we need to
be part of a local church, why we need to commit a local church, is because yung local church serves as our spiritual covering where we are being taught regarding submission and accountability. Okay, doon tayo tinuturuan ng Panginoon para magkaroon ng submission, para matutunan natin yung submission at the same time kung paano ba yung magkaroon ng accountability. Okay, at makikita natin yan pagdating sa ating mga leaders na inilagay ng Panginoon upang mamuno para sa atin. Okay, ano ba yung Hebrews 13:7 saka Hebrews 13 verse 17? Ito po yung sinabi dito. Sabi dito, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. So dito makikita natin dito pa lang sa 7, merong responsibilidad yung leader, meron ding responsibilidad ang mga members. Now sabi dito, remember your leaders. Not only sa 1 Thessalonians, nakita natin doon, we are to acknowledge them. Okay? We are to esteem them highly in love. Sabi doon sa 1 Thessalonians, di ba? Yun yung nakita natin doon. Dito naman, ang sabi dito, remember your leaders. Alalahanin daw natin yung mga namumuno sa atin. At itong mga namumuno na ito sa bawat isa sa atin are the people who spoke the word of God to us. Sila yung nagpipreach, sila yung nagtuturo sa atin, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Kaya kailangan din daw natin siya alalahanin. How do we remember our leaders? By way of prayer, no? When we pray, remember them in your prayers. Remember them kapag yung somehow by acknowledging them, no? Remember them by somehow giving some appreciation to them, no? Na ina-appreciate natin yung kanilang mga hard labor, at the same time mga tao na itinalaga ng Panginoon upang magbahagi ng salita ng Panginoon sa bawat isa. Hindi po napakadali na magbahagi ng salita ng ng Panginoon, mga kapatid, kasi kung kayo ay nagpipits na, kagaya ng mga leaders natin dyan sa church na nagpipits na, nagbabahagi na ng salita ng Panginoon sa ating Bible sharing, gayon din po sa ating services, hindi po ganun kadali. Don't take it na parang napakadali lang magsalita ng Panginoon. Because we will be accountable on what we are saying. And we see to it na gusto nating talagang yung gusto nating i-preach ay talagang ang Diyos ang nagturo sa atin. Yung bang talagang sinaliksik natin ng Panginoon na, Panginoon, ano ba yung talagang gusto mong ibahagi mo sa iyong katawan? Na hindi lang ito yung parang tingin natin na akala natin yun yung mensahe ng Panginoon, but it is something that we really ask of the Lord, no? Something that we need to share and teach to the members of the church. At nandun yung accountability natin mga leaders, mga kapatid, when we speak the word of the Lord. Nandun yung kailangan natin mag-aral, kailangan natin talagang magbabad, no, sa pag-aaral, kasi yung ibabahagi natin sa ating mga member, mga kapatid, ay napaka-importante po yan, no? It is where they grow in their faith. It is where they grow in their knowledge of the Lord. Kaya napaka-importante po yung mga salita na ating pong binabahagi sa kanila. And so one of our responsibility here is to speak the word of God to our members. And then makikita naman natin dito na sabi dito, hindi lang daw ang mga member, i-remember natin yung mga leaders natin, but then consider the outcome of their way of life. Kaya nga, sabi ko nga kanina, tayo mga leaders, tayo ang nagmomodelo ng ating pinipreach. Ibig sabihin, hindi lang natin pinipreach yun sa ating mga labi, kundi yung pinipreach mo, nakikita nila sa iyong mga pamumuhay. Sabi nga natin, you walk the talk. Yun yung sinasabi dito, no? Hindi po pwedeng naririnig nila na nagtuturo ka ng ganon, pero hindi naman nila nakikita yun sa pamumuhay mo. Then it will become a problem, no, for us as leaders, na parang yun yung mga Pariseo in the time of Jesus Christ, di ba? Sabi ni Jesus Christ, follow the teachings of the Pharisees, but don't follow their example, because sabi doon, although they teach, they don't live what they are teaching. Okay, so here
Ganun din, pwede tayong maging mga Pariseo, mga kapatid, as leaders of the church, no? Hindi, sabi ko nga, magiging accountable tayo sa ating tinuturo sa ating mga members. At the same time, yung outcome ng ating buhay, kasi minomodel natin yung buhay natin sa mga members natin so that they may imitate our faith. No? Kaya nga, ini-imitate nila yung nakikita nila sa inyo mga leaders. No? Tinutularan nila yung mga leaders nila. Kaya napakaganda at napakainam na bilang mga leaders, kung kayo ay mga leaders sa simbahan, na yung talagang yung outcome ng ating pamumuhay ay napaka-importante, mga kapatid. Kasi minomodelan ninyo yan sa mga members ninyo para kayo'y tularan nila as you follow the example of the Lord, no? Kaya napaka-importante po yan. So Hebrews 13, sabi nga natin, 17, have confidence in your leaders and submit to their authority because they keep watch over you as those who must give an account. Do this so that their work will be a joy, not a burden, for that would be of no benefit to you. So dito, hindi lang po i-remember natin, i-acknowledge sa mga leaders natin. Sabi doon, had confidence in them. Kailangan nating magkaroon ng confidence in our leaders. Talagang meron silang kakayahan to lead over us. Kaya tayo magkakaroon ng confidence is because meron silang kakayahan na magbahagi ng salita ng Panginoon sa atin. So kailangan natin magkaroon ng confidence in them, no? Na may kumpiyansa tayo sa mga leaders natin na mayroon silang kakayahan na pwede silang gamitin ng Panginoon upang sa lahat ng mga bagay na itinalaga sa kanilang Panginoon. Hindi lang po magkaroon ng confidence sa mga leaders natin, pero sabi doon, yung mga members, we need to submit to their authority. No? Kailangan marunong tayong mag-submit sa kanilang authority. Kaya nga sabi ko nga last time, kung di tayo marunong mag-submit sa authority ng ating mga leaders sa church, then it proves itself that we cannot submit to the authority of Christ. Kasi yung authority ng mga leaders natin ay galing sa authority ni Lord. Okay? Sila ay itinalaga ng Panginoon with His authority and the authority of Christ upon them. So if members of the church don't submit to the leaders of the church, then you are not submitting to the lordship of Jesus Christ because sila ay tinalaga ng Panginoon out of that authority. Okay, so submitting to the authority of the leaders is also submitting to the authority of Christ. Kaya napaka-importante yan. So, bakit natin kailangan magpasubmit sa kanila? Bakit natin magkaroon ng confidence sa kanila? Because, sabi ang dahilan, because yung ating mga leaders daw, they keeps watch over us. Okay? Na sila yung tumitingin sa atin. Yun din sinabi kanina sa 1 Thessalonians, isn't it? That they are keeping watch over you. Sila yung nagpapahalaga sa iyo, no? Sila yung mga they try to see everything concerning your life, no? At dahil kaya nila gagawin yon is because they are accountable to the Lord, no? To the people. Kaya sasagutin natin bilang mga leader yung mga bagay na ating ginagawa sa ating mga members, no? We will give an account to the Lord as what we are doing to the members of His church. So do this so that their work will be a joy. So kailangan nating mag-submit. Kasi sabi ko nga, kung ang mga members hindi magsasubmit sa mga leaders, yung kanilang mga ginagawa will be a burden to them. Kasi magiging burden kasi nga, hindi marunong mag-submit ang mga members. No? So yung lahat ng gagawin nila parang burden. No? Mabigat nilang gagawin yun kasi hindi ito, walang joy that is coming in that. Walang joy sa kanila, wala ring joy sa mga members, no? So it will be a burden for all. And it will not benefit the whole church kapag gano'n ang mangyayari. Okay, come to think of this, kung ang mga members hindi magsasabit sa mga leaders nila, no? And that will become a burden to them. So kung mababurden yung mga leader natin naman, so hindi ito ang church o yung mga members hindi rin magme-benefit sa ganoon, no? Hindi magkakaroon ng kabutihan din sa mga members natin. Kaya napaka-importante na magkaroon ng joy ang mga members at ng mga leaders natin in leaders when it comes to doing their work,
And the church naman, there will be having that joy in submission to their leaders, no? At kapag nandun po yung joy na yan, so it will not be a burden, but everyone will benefit out of it, no? Magbe-benefit ang bawat isa. Higit sa lahat, yung buong iglesia magbe-benefit kapag ganun po yung makikita nating na mangyayari sa loob ng simbahan. Okay, so let's go now. What are the responsibilities of the leaders of the church? No, as I have mentioned na po, sabi doon, the responsibility of the leaders is to lead. Unang-una, you will lead them. Ikaw ang mamumuno sa kanila. Okay, when you lead, how do we lead? By your example, by your life. Okay? Kaya nga napakaganda yung lead, paano ka nagli-lead ng mga tao sa pamamagitan ng buhay mo. No, ipinakikita mo sa kanila kung paano ang gagawin, no? And that is by your example always, by your model always. Ang isa sa mga responsibility natin, not only to lead the people, but also speak the word of the Lord. Tayo po yung magbabahagi sa kanila ng salita ng Panginoon. Kaya napakainam na nag-aaral tayo, no? We will be always making time to study the word of the Lord. Kasi napaka-importante po yung pag-aaral, no? Without studying, wala tayong maipipreach, no? So we go deeper more in reading the Bible and studying the word of the Lord so that we can share to the people yung mga bagay na gusto ng Panginoon ibahagi, no? Sa mga bagay na ating napag-aralan as the Spirit leads us. Ang responsibilidad din ng mga leaders is to exercise faith. Okay? Sabi nga natin, we always exercise our faith inside the church at sabi nga natin, ito ay parang pamamarisan at tutularan ng ating mga members inside the church when we are able to exercise our faith. Kasi the more leaders should exercise their faith in the Lord. So kung maghahanap tayo ng pananampalataya sa loob ng simbahan, dapat nakikita yon the more sa mga leaders. No? Yung talagang nandun yung kanilang matinding pananalig sa Panginoon. Yung kanilang malalim na pananampalataya sa Panginoon. Okay? Not only that, but also to watch over the souls of those inside the church. Because we keep watch of the members. Para tayong mga shepherds, no? Kung although Jesus Christ is our great shepherd, but then we are considered to be also shepherd of the flock of God, no? Bawat isa sa atin ay pastol din na itinalaga ng Panginoon upang pangalagaan ang mga tupa ng sakawan ng Panginoon. Kaya mahalaga po yung bawat kaluluwa na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Pahalagahan po natin yan bilang mga leaders, mga kapatid. Because sabi doon, we will be accountable to the Lord what we are doing with these souls or with the sheep in the flock of the Lord. Okay? Bilang mga pastol ng ating Panginoon. Okay, so yun po yung responsibility natin based on this Hebrews 13. Now, what is the responsibility of the members based on Hebrews 13:7 and 17? Tayo naman mga members, mga kapatid, we need to remember our leaders, no? In what way? Sabi ko nga, remember them in your prayers. Alalahanin niyo sila sa mga panalangin. Include them in your prayers kasi hindi madali po yung kanilang ginagawa. No? At lalo na po higit sa lahat na hindi naman sila mga full-time. Ako, full-time ako. I have more time to study. No? Hindi ako nagtatrabaho. But then, karamihan sa mga leaders dito rin sa Dubai, karamihan ng mga pastors natin, they are working also. Mga engineers, mga professional po sila sa kanilang mga pinagtatrabuhang kumpanya. At the same time, sila ay nagpapastor sa mga churches natin dito sa UAE. So, hindi po madali gawin. Kasi may commitment ka sa ginagawa mo sa kumpanya mo, at the same time, may commitment ka rin sa local church, no? Kaya kailangan marunong kang mag-proportion ng time mo. Meron kang enough time na sa pamilya mo, meron kang enough time para sa work mo sa kumpanya mo, meron kang enough time to study the word of the Lord. Okay? So kailangan nating i-balance yan, no? I-prioritize po 'yon kasi kung hindi natin talaga magagampanan ito, no? Because you are both working in a secular job but also working in the Lord. Kaya nga kailangan nating i-remember yung mga leaders natin kasi nga mga kapatid,
Kagaya ng mga leaders natin dyan sa Amman, sila rin po ay nagtatrabaho, no? At the same time, they are also doing things for the church, no? They are still studying, no? So that they can share the word of the Lord. So hindi ganun kadali ang kanilang ginagampanan. Kaya meron din silang mga problema sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So they need prayers, no? And I think the most important thing that we can remember our leaders is in the form of prayer. No? Remember them in their prayers. Consider the result of their conduct, no? Na talagang sabihin nga natin, they lead by example, they lead by model. So kailangan natin i-consider yung mga conduct na yan na ipinakikita sa atin upang ito ay tularan natin. No? Imitate their faith. Tularan daw natin yung kanilang pananalig at pananampalataya. Kaya nga tayong mga leaders, kailangan tayo yung mga malalalim sa pananampalataya because people will always see that faith in us. And so when they see the faith in us, they will imitate that faith, mga kapatid. Kaya napaka-importante rin po yung responsibilidad natin, mga leaders, when it comes to our faith. Obey them. Napaka-importante yung obedience natin sa mga leaders natin, mga kapatid. Hindi lang obedience, kundi submission sa mga leaders natin. So meron tayong responsibilidad, mga kapatid, sa mga leaders natin. Kaya napaka-importante na kapag tayo nag-commit sa simbahan, hindi pwedeng walang submission and accountability. Diyan tayo tinuturuan ng Panginoon, both members and both leaders in the church. No? We are to submit sa Panginoon. Tayo mga leaders, we are to submit to the lordship of our Christ. The head of the church is the Lord. No? So we have to submit ourselves to the Lord as being the head of the church. And also we will be accountable to the Lord in everything that we are doing inside the church. Gayon din naman yung mga members, no? They are also, hindi lang sila submitted sa lordship ni Jesus Christ, but also they are submitted to the leaders na itinalaga ng Panginoon. And they are also accountable to their leaders, no? Kasi if they don't submit and they don't sabi nga natin practice accountability, then sabi nga natin, then they are not also submitting to the headship and the lordship of our Lord and Savior Jesus Christ as being the head of the church. Okay, so meron po tayong responsibilidad bawat isa sa atin, both leaders and members, when we commit to a local church. Now, why are the members of the church to obey and submit to their leaders? Bakit kailangan natin mag-obey? Bakit kailangan natin mag-submit sa ating mga leaders? Sabi dito, because they keep watch over their souls and must give an account. But if they will obey and submit, the leaders will be able to do their job with joy and not with grief. Hindi ito magiging burden sa kanila kapag ang mga members ay marunong pong mag-submit, mag-obey, laging kagalakan ang madadama nila sa kanilang mga ginagawa. No? But come to think naman, yung para bang ginagawa na nga nilang lahat yung mga bagay na dapat gawin para to lead the people, to lead the church. But then kung ang mga members naman hindi nagsasubmit, hindi nag-o-obey. So yung kanilang ginagawa, yung mga bagay na kanilang gagawa will not be a joy to them, but it will become a burden to them. Okay, so kaya napaka-importante po na talagang magpasakop po ang mga members, no, maging accountable sa mga kanilang mga leaders is because itong ang mga taong itinalaga ng Panginoon to keep watch over us, na sila rin po ay magbibigay ng account sa Panginoon kapag sila ay tumayo sa harap ng ating Panginoon Hesukristo sa mga lupa na ibinigay ng Panginoon Diyos sa kanyang kawan dito sa iglesia niya, no? Kaya we will all be accountable to the Lord. Both us being leaders at gayon din kayo mga members, you will be also giving account to the Lord kung tayo ay nag-obey sa ating mga leaders. So kung tayo ay nag-submit sa kanila, no? Tayo po ay mag-a-account na yon sa ating mga sa harap ng Panginoon, mga kapatid. Kaya napaka-importante po that we need to know how to submit. We need to know to be accountable to one another. It's because napaka-importante po yan inside the local church. Okay? Now, we will not go farther. We will stop from here. Okay, so ang pangalawang reason po is yung restoring believers who have fallen into sin. Yan po yung binigay sa ating pong manual. But we will stop from here muna so that we will not move farther. So
study further po dito sa second part ng ating pong manual, no, yung restoring. Yung pong sinabi natin kanina, yung restoring people who had fallen into sin. Isa yan sa mga bagay na commitment din natin sa ating iglesia, na marunong tayong mag-restore sa mga tao. No, ma-restore sila muli sa kanilang pananalig, ma-restore silang muli sa kanilang pananampalataya, ma-restore sila muli sa pagsamba sa Panginoon, mag-restore sila sa marunong tayong ma-restore yung mga kapatid natin in everything, no? So we will discuss that further more sa ating pong next meetings this coming Wednesday. So from here we will stop po, no, so that we don't exceed our time, and let me just stop from here. Okay, and then stop.